Mas pinadali, mas pinasimple. Hello! Mabuting araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Vanji Jamitas mula sa SSS Public Affairs and Special Events Division. Nako, excited po tayong lahat. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Excited na po tayo. Recently ho, ni-relaunch or rebranding po ang naganap para sa isang programa ho namin last June 10. Isang makasaysayan at successful na pagtatanghal po ang naganap nung araw na yon dahil po ni-relaunch na po namin ang My SSS Pension Booster. Para po pag-usapan niya, nako, kasama po natin ang paboritong acting head mula sa Voluntary Provident Fund Department ng SSS. Welcome po natin si Sir Vanil Ugadan. Morning, Hi. Sir. Mabuting araw sa iyo. Hi, mabuting araw, Ma'am Banji. Yes. Excited ako na ibigay yung mga information Yes. regarding dun sa my.sss pension booster natin. Oo, sir. Alam mo, trending na trending nga to. Mainit na mainit. Actually, palong-palo. Di ba? Oo. Direct sa ating sa mga content natin, sa SOCMEDS accounts natin, sir. Ano masasabi mo doon? Gusto natin na maintindihan ng mga members natin kung bakit natin ito ni-relaunch or ni-launch, Kasi itong programang ito makakatulong talaga para sa mga pensioners natin at sa mga members sa kanilang retirement. Oo. Siyempre, pag sinabing pension, SSS yan. SSS, Pag tama. sinabi mong SSS, pension yan. Tama, Di ba? tama. So, mga members, sir, invite natin ang ating mga viewers, members, OFWs, yan, mga pensioners din. Makisali ho kayo sa aming talakayan ngayong umaga. Ang pag-uusapan po natin ang napakainit na programa ng SSS, ang My SSS Pension Booster. Sabi nga, make that move and get that boost. May paalala lang muna tayo, sir, ha? Alam mo naman, naglipa na ang mga scammers, no? Yung mga best friends natin dyan. Mga scammers, no? May mga members natin nakakatanggap ngayon ng text o SMS sa kanilang mga individual numbers, no? Na sinasabi nila, meron daw text at sinasabing mag-expire yung employer's account mo. Parang ganon. Hindi totoo yan. At ito pa, sige, sir. Oo, kasi di ba once a member, always a member. Oo. Sinasabi nga natin dito sa SSS na may forever sa SSS. Oo. Yun nga, sir. Sa mga members na wag ko kayo maniwala dyan. Ang totoo pong text mula sa SSS, yung caller ID ay Dapat yung caller ID ay SSS. yan. Oo. Pag may mga numbers na nag-a-appear Numbers dyan, oo, wag. Wag. Oo, wag nyo i-click yan kasi may mga link yan. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na kayong Scam. bubudol. So, no? so mag-ingat. Oo. Dapat yung magte-text na official galing sa SSS, dapat yung caller ID niya SSS. SSS lang, no? Wala nang iba, no? So, ingatan nyo po yung mga accounts nyo, no? At lagi kayong tumutok nga sa aming mga social media accounts, lalo na dito sa FB page. May mga anunsyo kami, may mga guidelines, no? Dito lang po kayo maniniwala, wala na kayong ibang paniniwalaan, di ba, sir? Excited lang ako at saka curious lang ako kasi kilalang WISP to, WISP Plus, di ba, sir? Yes, yes. Bakit? Anong nangyari? Bakit nagkaroon tayo ng rebranding? Nag-rebrand tayo para yung pangalan ng dating programa, yung Workers Investment and Savings Program, ma-align dun sa programa ng SSS, no? Kasi nga, yung binabanggit mo kanina, pag sinabing pension, SSS yan. So, ito, mas madali siyang maintindihan. Pag sinabing pension booster, ibig sabihin, pangdagdag dun sa pension Regular. makukuha ni member. Yes, sa regular na SSS benefit. So, yung programa natin, hindi ito bago. Yung Workers Investment and Savings Program, yan po yung dating tinatawag na WISP. Nagsimula po yan noong January 2021. Okay. Oo. So, ngayon po, ang pangalan niyan, mandatory My SSS Pension Booster. Yung isang programa naman po, yung voluntary My SSS Pension Booster, yan po yung dating tinatawag na WISP Plus. No? Nagsimula po yan noong December 2022. So, layunin po ng programa na yun na hikayatin ang lahat ng members para mag-enroll, sumali dito sa retirement savings schemes. Kung sa gayon, pagdating ng kanilang retirement, madadagdagan yung kanilang benefit. Yun. Gusto ko yung term, yun. Madagdagan. Madagdagan, Palakasin pa. Oo, kasi hiwalay talaga to na Ma'am Vanji, hiwalay na programa, pension booster. Ito yung makakadagdag dun sa pension or retirement benefit na makukuha ng members. Kasi dati, di ba, sir, actually ako, hirap akong banggitin yung WISP. WISP Oo. Plus. Minsan nga, narinig ko nga, WISP.
Diba? Yung whisk, may Oo. whips pa nga eh. Oo. Kaya So, yun, oo. Kaya ito mas madaling Mas banggitin, madaling no? tandaan, mas Tsaka, madaling oo. banggitin. Pati yung purpose ng program, mas madali siyang maintindihan. Oo, dapat talaga may Booster. pension. Oo. Oo, booster. Pension booster. Oo, kasi 'di ba may regular na tayong retirement program, 'di ba, mga benepisyo. Ito, kailangan may booster pa 'di ba? Panahon na kasi, Oo. 'di ba? Alam mo, Ma'am Banji, Mm. yung sa regular na SS program kasi, dahil may limit tayo, no? Kahit na sumusweldo ka ng Oo. 100,000, ganyan. Dahil yung bracket natin ngayon, yung MSC, ang maximum lang yan is 30,000. Mhm. So, nahahati pa yan sa dalawang set. Yung hanggang 20,000, mapupunta yan dun sa regular na SS program. Correct. Yung sobra sa 20,000, mapupunta yan dun sa mandatory My SS Pension Booster. So, ibig sabihin, kung kahit malaking sweldo nyo ngayon, tapos naghuhulog kayo sa SSS, medyo kulang, no? Hindi niya mapapantayan yung sinusweldo nyo ngayon. Kaya, meron din tayong voluntary My SS Pension Booster na para makasigurado na pag dito kayo naghulog, nag-ipon, makakadagdag talaga ito dun sa inyong benefit na makukuha under the regular SS program. Oo, kasi 20 years ago, 30 years ago kasi medyo mabababa pa talaga ang salary credit ng mga members nun, Oo. 'di ba? Kaya maririnig mo, ang baba naman ang pension ko, 'di ba? Oo. Pero ngayon kasi sir, iba na yun. Medyo meron na talagang may mga extra savings, may mga extra funds, mas malaki ang mga sweldo. So nag-iisip yan, saan ko ba dadalhin to? Syempre doon mo na ipasok sa sigurado. Yes, yes. Oo. Alam niyo naman, Ma'am Banji, yung SSS, talagang subok na yan pagdating sa Oo naman. pag hahawak ng pera ng mga members, tapos yung benefit dyan, sigurado. Oo. Safe and secure dito kapag dito kayo nag-invest sa My.SS At saka yung mga fund managers naman natin talaga, may mga expertise talaga, di ba? Yes, yes. Mga experience Actually, talaga. sinusunod natin yung guidelines ng safety, security, liquidity at yield, no? Yes. So, yan yung mga basic principles na sinusundan ng investment group natin. Kaya naman safe at sigurado mas mataas na income yung makukuha nila pag dito sila nag-save. Kaya nga, make that move and get that boost. Yes, Yan. yes, yes. My SSS Pension Booster. Ayan, may question na tayo mula kay Marie Chris Aquino Kamaklang. Hello po, sino po bang pwedeng mag-avail ng SSS Pension Booster, sir? Sige. Pag-usapan natin yung Ma'am Banji, yung enrollment, Mm-mm. Sa mandatory My SS Pension Booster, yun yung dating tinatawag na WISP nga. So, open ito, yung program na ito sa lahat ng members na wala pang retirement, total disability or death claim na naguhulog sa higit sa 20,000 na MSC. So, ibig sabihin, kung yung isang empleyado, sumusweldo siya ng 30,000, yung 2,800 or yung 4,200 kasi yung magiging monthly contribution yan, yung 2,800 doon mapupunta doon sa regular na SSS program. Tapos, yung 1,400 mapupunta yun doon sa mandatory My SS Pension Booster. So, ibig sabihin, automatic yan, Ma'am Banji. Once na magbayad ka doon sa MSC na higit sa 20,000, enrolled ka na sa mandatory My SS Pension Booster. Pero kung may sobra pa, di ba sir? Sabi ko nga, may sumusweldo na mga 50 mil dyan, di ba? Mga seafarers natin dyan, Kung di may ba? sobra pa, pwede sila mag-invest dun sa voluntary My SS Pension Booster. Yun naman, Ma'am Banji, open yan sa lahat ng members. Kahit na yung MSC nila mababa lang, 4,000 or nandun sila sa maximum, pwede silang sumali sa voluntary My SS Pension Booster. Whether employed, self-employed, voluntary, or maging mga OFW natin pwedeng sumali doon. Oo. Basta meron lang silang at least isang hulog at saka wala pang final benefit. Correct. Dapat SS member ka, di ba? Yes, yes. Oo. Oo. Kasi yung pinopromote nga natin dito yung regular din na SS program, pero pwede kang magdagdag using yung platform natin sa retirement savings, yung My SS Pension Booster. Oo, thank you sir. Naku, mga members, kung may katanungan kayo, naku, magpadala na ho kayo. Ito na po ang pagkakataon nyo para matutong mag-save, di ba? Tama. Para magkaroon ng additional funding. So yung, ano nga yung sinabi ko kanina, parang relax ka na lang. Hayahay. Ayan, Kung gusto hayahay. nyo maging hayahay yung buhay Ayan. pagdating ng retirement, ito po yung paraan. Pag-save kayo dito sa platform namin, yung program namin na My SS Pension Booster. Ang maganda dito sa voluntary My SS Pension Booster, mababa lang yung yung Yan, contribution oo. dito. Pag-usapan So, natin yan. minimum yan, 500 pesos lang. So, pwedeng mag-ipon agad yung member. Kung meron siyang ipon na 500, pwede yung gawin niya weekly, pwedeng monthly, quarterly. So, depende kung kailan siya makakaipon. Oo, medyo bawas-bawas ka muna sa pagkakape doon sa mga high-end na Oo, di ba? Actually, yung computation nga niyan, kung maghuhulog ka
monthly ng 1,000. Pwede kang magkaroon ng additional na around 10,000 kung mag-start ka ng early. Talaga? Oo, mga 30 years old, may additional ka na 10,000 kung maghuhulog ka ng 1,000 sa So, tapos at voluntary. the age of 60, magkano na yon? Ang programa ngayon ng voluntary, kapag ka nakaipon ka, ang kagandahan doon, in case of emergency, pwede mo siyang i-withdraw. Pero maganda doon kung makaka 5 years ka, makukuha mo yung ma-maximize mo yung benefit. Ibig sabihin, lahat ng naipon mo plus yung income, pwede mo makuha yan tax-free. Tapos ng buo. Pero pagka less than 5 years ka nag-withdraw doon sa program, may bawas yung income. Kagandahan nun, plan natin sa SSS sa susunod na yung makukuha nila na benefit dito sa voluntary by SSS Pension Booster, pwede rin i-pension. Ibig sabihin, lahat ng naipon nila kasama ng income, pwede nilang i-dagdag as pension. Yung tanong mo kanina kung magkano yung may ipon niya, so parang kung i-multiply mo lang yung 1,000, tapos ang kagandahan nga nito dahil 6.97% yung dati natin na Oo nga. Yan ang, return of interest no? May impact sa mga members. Oo, malaki ito compared kung mag-iipon sila sa bangko. Tapos, ang kagandahan pa, this year, 7.2% yung target. Oo, target na yan. rate. So, malaking-malaki ito kumpara sa mag-iipon ka lang sa bangko. Kakayanin naman, sir, di ba? Kasi ngayon pala nasa 6.9, tama ba? Oo, tama. So, tsaka magagaling po yung nasa investment group natin. Oo, sabi nga nung officer natin, challenge accepted. Oo, si Sir Ernie. Sir Ernie, ayan. Sir, may question dito mula kay Joan Soriano Balaoro. Saan po napupunta yan? Ayan, siguro paliwanag lang natin, no? My SS Pension Booster, parang individual account po yan, Kung kayo po ay maghuhulog dito sa programang ito, lahat ng contribution nyo mapupunta sa inyong individual account and mag-earn po yan ng interest. Hindi kagaya po yan nung sa regular na SS program na pinupool yung fund tapos doon kinukuha yung benefit ng lahat ng member. Ito po, dahil individual ito, savings scheme, mapupunta yan sa inyong individual account. Pwede nyo po yung makita o ma-monitor gamit yung my.sss account. So, pupunta po kayo doon, maglalagin kayo sa account nyo. Kung enrolled na kayo at nakapaghulog kayo, punta lang kayo doon sa inquiry na menu, i-click nyo yung contributions, tapos piliin nyo yung tamang tab. Kung kunyari, My SSS Pension Booster na mandatory or voluntary My Pension Booster. So, makikita nyo po doon yung inyong contribution plus yung inyong mga earnings. Pero sa ngayon po, hindi pa nakikita doon yung earnings kasi may inaayos pa tayo doon sa sistema natin. Pero yung contributions naman, reflected po doon. Oo nga, sir, pero minsan kasi pag nag-access sila ng my.sss account nila, ano makikita nila muna doon? Yung Wish Plus ba? Yung pa rin ba? Sa ngayon, dahil hindi pa siya na-update, kung mag-enroll si member, punta siya doon sa, mag-login siya sa account niya, tapos sa services menu, tapos enroll to. Sa ngayon, makikita pa lang nila doon, Wish Plus So, pero later on, mapapalitan naman po yun ng voluntary My SS Pension Booster. At pihado, gagawa ko tayo ng tutorial paano mag-enroll dyan. Oo naman. Yan. Okay. Kay Chris Lubite, ano po bang ibig sabihin ng My SSS Pension Booster? Ano po bang benefits niyan? Thanks. So, yun nga, ang ibig sabihin nun, Pension Booster, ibig sabihin ito yung programa ng SSS para pandagdag dun sa regular na SSS program natin. So, Pension Booster, ibig sabihin, pagdagdag ito dun sa pension. Correct. Sa regular na pension. Sa regular na pension. Yes. So, tapos, ang benefit nga dito, yung sinasabi natin, unang-una, pag dito ka nag-save sa programang ito, yung interest niya dito, compounded. Ibig sabihin, kapag kumita yung pera mo, yung kita niyan, idinadagdag dun sa kabuuang ipon, tapos kikita rin yun ng interest. Oo, yung principal mo, may kita. At saka may interest pa. Interest pa. So, yung interest mo parang ini-interestan din. So, correct. doble-doble yung kita niya. Yung target nga natin, 7.2, tapos kikita pa siya ng compounded. Tapos, isa pa sa kagandahan dito, ma'am, sa voluntary My SS Pension Booster, wala siyang lapsation. Kahit iwan mo yung pera mo dito, correct, patuloy yung kikita. Oo. Tapos, hanggang sa kunin mo yung benefit mo. Kasi may mga members tayo na, kunyari, nag-ipon ngayon, tapos biglang ng ibang bansa. Oo. Pagbalik nila, sure sila na nandito pa yung pera nila. Nandito pa rin ang SSS for life, no? Yes. Hindi kagaya ng ibang mga savings program, investment na may lapsation. Pagka hindi ka nakapaghulog, pwedeng mawala yung mo. Oo. Sabay post ka na, no? Nasaan ka na? Budol ka. Mga ganun yung scam, no? Naku, ingat po tayo dyan. Mas safe kung dito sa SSS Correct. Oo. Sabi nga,
sa SSS May Forever Ka. Okay, sir, may question tayo mula kay Jesusa Guerrilla Chaba. Philippine Social Security System. SSS, pwede ba senior dyan? 72 years old na po. Okay. Sa si ngayon po, Lola. sa ngayon po, gaya nung nasabi ko kanina, yung mga pwede lang sumali dito, Oo, members sa ngayon. sa ngayon. Pero meron po tayong development na gagawin na sa susunod na pwede pong sumali na yung mga retired pensioners natin dito. Kasi alam natin na na gusto din nilang mag-ipon actually, para din sa kanilang pamilya, just in Correct. case na mawala na sila dito, pwede nilang maiwan yung mga naipon nila dun sa kanilang beneficiary. Ganun kasi ang attachment ng mga pamilyang Pilipino Oo, di ba, sir? oo. Hindi natatapos no? Tuloy-tuloy yan Mula kay Raimundo Ignacio, mag 59 na po ako. Pwede ba ako mag-avail ng booster? Voluntary member po ako. Yes. Actually, wala tong tamang panahon kung kailan ka mag-i-invest. Ngayon ang tamang panahon, Wow. Dahil narinig niyo itong kagandahan ng MySS Pension Booster, pwede kayong sumali dito kahit 59 na kayo. Ang kagandahan lang, dapat mas malaki yung pag-iipon nyo kasi malapit na kayo dun sa retirement, no? Hindi kagaya kung bata ka magsisimula, pwedeng maliit kasi lalaki naman yan in the future. Ito kasi 59 na siya, pwede siyang mag-ipon dito. Medyo lakihan niya nga lang ng konti para maramdaman niya yung magiging Correct. benefit niya pagdating ng retirement. Siyempre, iba yung pakiramdam na, uy, ito na yung inipon ko, ito yung kinita. Oo Diba? naman. Actually, may experience nga isang kaibigan ko, nagpasok ata siya sa isang term, no? Pasok siya ng 100,000, kaya lang nung winidraw niya, ang liit lang talaga ng interest, 1% lang ata yung tinubo ng pera niya. For how many years? Tapos, nabawasan pa yun kasi may mga bank charges pag winidraw daw. Early withdrawal. Ganun nga yan Lalo kung hindi active yung account mo. Meron yung dormancy na fee parang ganun Lugi ka Malulugi ka. Pero dito wala. Dito wala. Yes. Sure yan. Kasi taas nung rate natin, rate of return dito. Compared, meron tayong management fee pero mababa lang, 1% lang yun. So, Ay, management fee. pero ito, 7.2. So, kung ang target natin 7.2, tapos pamabawasan siya ng management fee na 1%, yung total mo, yung net mo is 6.2 pa din. So, mataas pa rin yan, ma'am. Compared dun sa regular na savings sa bangko. Sir, medyo focus tayo sa promo, no? Promotion itong voluntary pension booster, no? Ano bang kaibahan nito sa mandatory at saka sa voluntary? Ay, gaya nung nasabi ko kanina, ma'am, dun sa enrollment, pag sa mandatory, ma'am, automatic yung enrollment dun kasi pag nagbayad ka ng 20,000, automatic na enrolled ka na dun kasi yung sobra sa 20,000 na MSC, mapupunta na dun sa SSS mandatory na pension booster account. Tapos dun sa voluntary naman, ma'am, sa enrollment, so pwedeng sumali dito yung lahat ng members nga yung sinasabi natin kanina. Pwede sila ditong maghulog once na makapag-enroll na sila, kahit magkano, 500 yung minimum. Tapos sa benefit, ma'am, ang kaibahan nito, yung sa mandatory MySS Pension Booster, pwede nila yung makuha sa retirement nila, yung sa final benefit, either retirement or total disability. Tapos kung sakaling mamatay si member, pwedeng makuha ni beneficiaries through death claim, yung mandatory. Pero so, dito iba pa yung death claim sa SSS, iba pa yun. Yes, ma'am. Iba Galing. pa. Doon sa mandatory, ang option kasi ni member dyan, pwede yung pensionize, pero sa ngayon, dahil wala pang nakaka 100,000, pag less than 100,000 kasi yung naipon mo dito sa mandatory, ibibigay yan sa iyo ng lump sum. So, ang target natin, 2025 pa yata magkakaroon ng higit sa 100,000 para ma-pensionize. Ayos. So, tas doon sa voluntary, ma'am, yung binabanggit ko sa inyo kanina, kagandahan nun, for emergency cash needs, pwede siyang ma-withdraw. But ang ano lang natin, gusto natin na para ma-maximize nila yung benefit dito, at least 5 years yung membership nila. Siyempre, ang konsepto nito, savings Hindi Savings, naman, tama. So, hindi naman natin ini-encourage kaagad ng mga members na i-withdraw mo na kaagad, di ba? Siyempre, ang konsepto mo, makaipon, magkaroon ng dagdag na benepisyo, di ba? Tama sa retirement. Para sa retirement. Wag mo nang i-withdraw muna. Tama. Pero may holding period to, di ba? Yung voluntary, ma'am, wala naman siyang holding period. Okay. Inaalaw yung withdrawal pag less than 1 year, pero mga emergency cases na kunyari, meron kayong malubang karamdaman, na-repatriate kayo na sa ibang bansa kung OFW, tapos nawalan kayo ng trabaho, yung unemployment benefit. So, pwede nyo po yung makuha kahit na 1 year pa lang yung inyong membership sa programa. Pero yung binabanggit ko kanina, Ma'am Panchik, kunyari, less than 5 years, kunyari, nasa 1 year hanggang less than 2 years yung membership, 60% ng kita yung pwedeng makuha ni member doon. So, laki Kung 2 years hanggang less than 3 years, 70%. Tapos, 3 years hanggang less than 4 years, 80%. 4 years hanggang 5 years, 90%.
Tapos, kung 5 years, 100% na yung Gusto ko yun 100%. Doon tayo sa 100%. Doon tayo sa 100%, syempre, sir. Uy, sir, may question dito mula kay Faith Marie Yade. Good morning po. Ang binayad ko monthly is 4,200 po. Automatic po ba mapupunta sa WISP? Yung 1,400? Siguro nasa mandatory pension booster siya, Yes. sir. Kagaya nga nung binabanggit natin kanina, Ma'am Panji, no? Yung 4,200 kasi, yung kabuuan na contribution sa SSS, lalo yung nasa maximum siya nagbabayad yan yung 4,200. Yung 2,800 dyan, mapupunta dun sa regular na SS program. Tapos tama si Ma'am, yung 1,400 mapupunta yan dun sa mandatory. Ito yung May mga SS employed, pension booster. no? Pwedeng employed, Ma'am. Yes. Pwede ring self-employed, voluntary, or OFW. Basta nagbabayad sila dun sa higit sa 20,000. Question mula kay Edgar de la Cruz. May limit po ba na contribution sa My SSS Pension Booster for 1 year? Linawin natin yan, dun sa mandatory, dahil kasabay siya binabayaran sa SSS, specific siya dun sa bracket natin. So, ibig sabihin, kung magbabayad ka ng 4,200 dahil yun ang maximum natin, yung mandatory na may SSS pension booster natin hanggang dun lang sa 1,400. So yun yung Okay. limit niya. Pero dun sa Mandatory. voluntary may SSS pension booster natin, wala yung limit kahit Oo. na magkano ang EP to, kahit na actually meron tayong member dito na nakaipon na ng 10 million. Isang account lang yun. Oo. Malaki yung kinikita niya dahil malaki yung pera niya. May mga kilala pa nga ako, mga family of doctors, nag-invest na rin po sila dito. May mga OFWs na rin nakisali rin dito sa My SSS pension booster namin. So, kung may mga sobra ho kayo dyan, dito nyo na po isali at ipasok sa aming My SSS pension booster. Kay mula kay Trixie Cortez Tayap. Hello po, ask ko lang po yung about sa SSS WISP. Ngayon lang po kami may nag-reflect sa payslip namin ng deduction ng SSS WISP. Also, hindi din po kami na-inform about it. Mandatory po ba ang SSS WISP? Mandatory yung programa na ito, yung sa ngayon na tinatawag natin na mandatory My SSS pension booster. So, pag kayo po ay sumasahod ng higit sa 20,000, automatic po na meron na kayong mandatory My SSS pension booster account. So, Bali, dalawa to di ba, sir? Explain nga natin kasi siguro nalilito sila. Ano ba ito yung My Pension Booster, voluntary, at saka mandatory? Paki-recap natin. i-recap natin para dun sa mga bagong viewers naman. So yung mandatory My SSS pension booster, yan po yung kasama na binabayaran ng regular na SSS program. So kung nagbabayad po si member sa maximum na 4,200, yung portion po doon ng 2,800 mapupunta sa regular na SSS program. Tapos yung 1,400 po mapupunta yun sa mandatory My SSS pension booster. Tapos yung isa nating programa na voluntary, so kahit anong bracket pa yun, 4,000 man kayo naguhulog sa minimum or nandun kayo sa maximum, pwede kayong magdagdag ng inyong ipon gamit itong voluntary My SSS pension booster. So minimum po na contribution yan is 500 lang, walang limit, walang tayong limit. So pwede silang mag-ipon hanggang magkanong halaga. Paano yun? Di ba sinabi mo kasi monthly ba dapat naguhulog sa voluntary pension booster? O kung kailan lang siya makakaipon, pwede siya magbayad time to time? Dahil voluntary ito, Ma'am Vanji, na anytime pwede siya magbayad basta meron siyang naipon. So pwede nga yung daily, pwedeng monthly. Talaga? Pwedeng weekly or quarterly, or yung iba nag-i-invest agad ng malaki. Tapos pag iniwan nila yung pera, sure yan, kikita yan ng tuloy-tuloy. May question mula kay Angeline Macabenta. Ang sabi niya, withdrawable pa rin po ba ang WISP Plus or pension booster kapag naka 1 year na? Ayun, Ma'am Banji, kanina na-explain natin na yung voluntary My SSS pension booster, pwede po yung i-withdraw ni member. So, kasi may withdrawal features po yan. Pero hinihikayat natin yung mga members dyan na i-withdraw yung kanilang contributions pag naka 5 years na sila at least para ma-maximize nga nila yung kanilang kita dito. Kasi pagka less than 5 years, may reduced income. Yung explain natin kanina, 1 year and above, hanggang 2 years, less than 2 years, 60% lang ng income yung makukuha. Pero mainam pa rin. Patulugin mo nga, di ba yun yung layman's term? Patulugin mo lang muna yung pinasok mo, di ba? Invest nila dito, hayaan nilang kumita. Kumita, yung konsepto nga pag-iipon. Pag-iipon, diba? yes. Paghahanda sa retirement. Okay? Mula kay Pechi Franceliso. If ever po ba na mag-apply ako sa SSS Pension Booster as a regular employee, pwede ko po ba yun ipadeduct sa company? May magandang question to. Sa ngayon, wala pa tayong
facility na gano'n. Yung employer yung magpa-facilitate ng contributions nila para dun sa Voluntary. voluntary MIS pension booster. So, dahil nga voluntary ito, so dapat si member yung mag-facilitate. Pero maganda yung suggestion ng tinitingnan na natin yan kung paano natin pa-encourage na ma-facilitate nga yung employer. Oo nga, para mas-simplify din I-update siguro. natin yung system. Yes. Pechi, maraming salamat at congratulations sa iyo, no? Iniisip mo na talaga yung pag-iipon. Yes, Okay? oo. Mula kay Dang, saan po ba dapat sa WISP or sa WISP Plus? Ayan. D. Kung ako ang tatanungin, ma'am, dapat both. Both, Sinasalihan natin na programa. Kung kaya naman natin mag-ipon dun sa mas mataas na MSC, tapos padadagdagan pa natin ng WIS Plus, mas maganda po. Oo. Sabi nga, make that move and get that Boost. Yan. Sabi niya, morning po, kung old member, kailangan pa po ba mag-register sa SSS Pension Booster? Siguro inactive member siya. Tapos Inactive. ganun. Okay. So, kung inactive si ma'am, i-qualify natin yan. Para dun sa mandatory MySS Pension Booster, pwede siya agad makapaghulog dun. Kung i-continue na lang yung contribution niya. Kasi walang enrollment na kailangan dun. Gaya yung sinabi ko kanina. Kung magbabayad siya sa higit sa 20,000 na MSC. Pero dun sa voluntary MySS Pension Booster, kailangan niya mag-enroll. Pero madali lang enrollment dito, ma'am Banji. Paano nga ba, sir? Maglalagin lang siya dun sa my.ss account niya, pupunta siya dun sa services menu, tapos i-click niya yung enroll to. Pero sa ngayon nga, WIS Plus yung nakalagay dun. Pero later on, mababago siya ng voluntary MySS Pension Booster. Once po na maklik niya yon, tapos i-accept niya yung terms and condition kasi may magpapop up dun na terms and condition. Once na i-accept niya yon, enrolled na siya. And then, pwede na siya mag-generate ng kanyang PRN para dun sa pagbabayad ng kanyang voluntary MySS Pension. Pero kailangan pa ba niya mag-activate as voluntary member? Hindi na, ma'am, wala nang kailangan form na fill upan dyan. Kung magkukontinue lang naman kayo ng hulog. Okay. Pero mainam, ituloy niya na rin as voluntary, tapos magpasok siya dun sa Dun sa extra, dun sa voluntary pension pension booster. booster. Okay, thank you, sir. Mula naman kay Mary Ann Napari Cuevas, pakisagot po, safe po ba ang SSS pension? Gaano po ka-safe ang program na yan? Kagaya nung nabanggit natin kanina, Ma'am Banji, maingat na hinahawakan ng SSS yung pera ng mga members dito dahil Correct. sinusunod natin yung guidelines nga nung sinasabi ko kanina na safety, security, liquidity, at yield. Yun yung sinusunod ng investment group natin. Tapos, yung pondo dito, ini-invest lang yan sa mga government securities, corporate, tsaka multilateral institution, yung iba sa equities, tapos iba pang instrument na aprobado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya siguradong safe and secure yung savings nila dito. Plus, malaki yung kita. Oo, wag ko kayong mag-alala. Ilang taon na po ang SSS? Subok na yung SSS. Kailan celebration natin direct? September 1, pang ilang taon na natin? 67 years na ho kami. Naku, definitely, may forever po sa SSS. Wag ko kayong mag-alala. At alagang-alaga po yan ng ating mga fund managers na experts ho dyan. Okay? Mula kay Aurora de la Cruz Pascual. Ask ko lang po, magkapareho po ba yung WISP at pension booster? Para hindi malito yung mga members natin, kagaya nung nabanggit natin kanina, ma'am, yung dalawang retirement savings scheme ng SSS, yan yung dating WISP at WISP Plus. So, pinalitan natin yung pangalan niya na MySS Pension Booster. So, huwag po silang malito doon. Sa ngayon po, binago lang natin yung pangalan ng programa para mas madaling maintindihan, Kasi nga, yung WISP, medyo abbreviation siya, pero pag binuo mo siya, Workers Investment Scheme, mahaba Tapos mahirap ang bigkasin. So, ito, aligned na dun sa program natin, mas madali siyang intindihan kasi pag sinabing pension, alam natin na SSS yun. Tapos, yung product natin is retirement pension. Pag sinabing pension booster, pangdagdag dun sa retirement pension. Kumbaga, bago na ho ang screen name ng WISP. Ito po ay My SSS Pension Booster. Yes. Okay? Uy, sir, medyo mahaba ang tanong ni Sir Felic Manongsong. Guaranteed po ba ang 7.2% nakita sa SSS Pension Booster? Sir, nagbayad kasi ako ng buong taon ng contribution ngayon 2024. Lahat ba ng inuhulog ko po ba ay papasok na sa SSS Pension Booster? Ay, yung guaranteed na 7.2, siya, target natin. Yun. Pero Actually, hindi allowed gamitin ng guaranteed. Oo, diba? Sa tama. financial investment. Tama. Target ang tawag yes, dyan. 7.2. Oo. Pwede hong mas malaki sa 7.2 yung ma-achieve natin dyan. So, basta nandyan lang po yung range. Yan po yung kagandahan nun Meron tayong target Kasi pwede kayo mag-invest dito kasi ito yung target namin So, malaki. Target. Tapos yung sa isa niyang katanungan, kung lahat ng mga contributions niya napupunta dito sa SSS Pension Booster, so i-qualify natin yun, ma'am, Kasi kung maghuhulog siya ng contribution sa SSS,
part doon mapupunta nga doon sa regular na SSS program kung nagbabayad siya doon sa maximum. Tapos yung ibang part noon, yung higit sa 20,000 na MSC, mapupunta doon sa mandatory My SSS pension booster. So ganun po siya. Parang lang yan kunyari, regular member ka na, so with honor ka na, okay? Target mo maging with high honors, di ba? Ganun lang yan. So, ile-level up mo lang yung honors mo, papasok ka ngayon sa My Pension Booster. Siguro sa isang linggo na pagkakape mo ng mga high-end coffee shop dyan, bawas mo muna yon. Yes. Pasok mo muna to. O, kunyari, 3 beses ka nagko-coffee shop dyan. Ay, teka lang, pahinga muna ako sa isang araw. Pasok ko dito sa My Pension Booster, di ba? Oo. Maliit na halaga yun, ma'am, sa ngayon. Pero pagdating ng panahon, at naipon nila yun, lalaki po yan. Oo, magugulat ka na lang di ba? Mula kay Lani Torrecampo. Voluntary member po ako, kaso nag-stop po ang paghuhulog ko kasi nawalan ako ng work nang tumama ang pandemic sa atin. Until now, hindi pa po ako nakapaghulog. Pwede po ba akong sumali sa pension booster? Doon sa pagsali sa pension booster, kasi nga, itong programa na to, pangdagdag lang doon sa regular na SS program natin. So, pwede siyang sumali dito kung sakaling naguhulog din siya doon sa regular na SS program. Kasi required yun Yan yung basic safety net natin, yung pinaka-main product natin. So, itong My SS Pension Booster, pangdagdag lang ho ito. So, ulitin natin requirement dyan, ma'am. Kung magbabayad si member dito sa voluntary My SS Pension Booster, required na meron siyang hulog sa current month ng regular na SS program. So, kung employed naman yung member, at least may hulog yung employer niya sa regular na SS program within the 3 months period yun. Kunyari ngayon, June, dapat yung employer niya may hulog na at least one from March to May. Pero kung individual, like self-employed, voluntary, OFW, kung maghuhulog sa voluntary My SS Pension Booster, dapat may hulog siya sa current month ng regular na SS program. Maganda rin na i-boost mo rin, sabay. I-boost mo din yung regular na contributions. Tapos booster, Yan, booster, yan, dagdag. Yes. Sabi nga, nagpapalakas sa'yo? May mga ganun. Siyempre, dapat meron kang magandang pension tama naman. sa pagtanda mo. Yung natin, iniisip dapat natin Mula kay Jennifer Anico, good morning po. Ang isang seafarer po ba na active member ay automatic nang kasali sa My SSS Pension Booster? Ay, yes. Kung sila ay sumasahod ng higit sa 20,000 na MSC. Pero yan, dahil seafarer yan, tingin ko ang sweldo niyan higit sa mas malaki pa. 20,000. So, automatic po na meron na silang agad na mandatory My SSS account. Pero, kung gusto pa ni Miss Jennifer, na dagdagan pa. Pwede siyang sumali dun sa voluntary My SSS pension booster natin. Actually, sir, during the relaunching natin, yung may audience tayo mga seafarers, group of mga seafarers kasama ni Commissioner Jesus Sale, interesado din sila dito sa programa natin. Tama. Mula kay Edgar de la Cruz ulit. Follow-up question ni Sir Edgar. Pwede po ba over-the-counter ang pagbayad ng SSS Pension Booster? At pwede po ba enroll ako ng wife ko as voluntary SSS Pension Booster? Naku, siguro OFW si sir. Ma'am Banji, anytime pwedeng magbayad dito sa voluntary My SSS Pension Booster. Basta yung requirement kanina na meron siyang hulog sa current month. So, yun, pwede siya magbayad sa any SSS branch natin na may tellering facility or dun sa, even dun sa website natin, di ba meron tayong online facility ng pagbabayad. Tapos, pwede rin yan sa mga collection partners natin, local man po man o abroad. So, pwede silang magbayad. Yun nga, paano ba sir? Mag-access pa ba siya ng My.SSS account niya? Paano? Kung gusto niyang gamitin yung online platform natin, paglalagin siya dun sa account niya, whether sa web yan or mobile app, tapos pay yung PRN. Tapos lalabas dun yung mga natin, payment partners natin. Payment channels. Payment channels. Tapos dun, pwede po silang magbayad. Pwede yung pwedeng bank account or credit card, meron tayong facility dun, alam ko. Okay, mula kay Michael Lee Siangco, mas madali sana sumali sa pension booster kung pwede na siya isabay na i-deduct sa payroll na employer. Naku, magandang suggestion. So parang nasuggest to kanina. Kagaya ng MP2. Okay, sir, reaction. Sa ngayon, wala pa tayong facility para i-accommodate ng employer yung So, i-develop pa yan ng natin, ng IT. Kasi ngayon, di ba, pag magbabayad tayo ng contribution, TRN based siya. Kasi gusto natin real-time yung pag-post ng contribution. So, yan pa po yung mga tinitignan natin para ma-accommodate yung acceptance ng employers. Yes.
Oo, ayaan nyo po, meron tayong second phase ng launching yan. Abangan niyo po yan. nila. Oo. Yan. Mula kay Helen Egia, magkakaiba po ba ang hulog ng contribution ng WISP at pension booster? Halimbawa po ako, voluntary contribution ko po ay 700. Maghuhulog pa po ba ako para sa WISP at pension booster? Ayun na. Ayun, ma'am. Gaya ng nabanggit natin kanina, no, magkakahiwalay na programa ito, no? Doon sa regular ni SS program, dahil 700 yung sinasabi ni ma'am, malamang naguhulog siya around for 5,000 or nandun siya sa minimum. So, wala siyang contribution para dun sa mandatory My SS pension booster natin. Kasi nga, yung may SS pension booster natin na mandatory, para lang yan dun sa naguhulog sa higit sa 20,000 MSC. Pero maganda yung intention ni ma'am na gusto niya maghulog din sa voluntary na pension booster natin, ano? So, pwede po yan. Minimum po niyan, 500 pesos lang. Pwede na siyang magdagdag. Pwede niyang isabay yung payment niya kasabay nung pagbabayad niya dun sa regular na SSS contribution. Yan. Congratulations sa inyo, Ma'am Helen Egia. Advance congratulations. Isa ka na boosted member. Kay, the Jerry Patricio, doon sa WIS Plus Voluntary Pension Booster, merong burial claim benefits. Kapag namatay ba ang member, ibig sabihin dalawa na ang burial benefits ang makukuha ng family ni member? Yung binabanggit natin ma'am kanina, no, yung benefit o yung makukuha na kabuuan na benefit dito sa voluntary MyS pension booster ay yung kabuuang naipon ni member, ano, kasama yung income. So ibig sabihin kung mamatay si member, lahat ng naipon niya kasama ng income ay ibibigay dun sa kanyang beneficiary. So yun po yung okay. So hindi siya defined benefit as a funeral benefit. Yes, okay. Pero at least ma'am, di ba, yung naipon niya may iwan dun sa family. Oo. Buo pa. Buo. Ng buo. Ibibigay po yun ng buo. Hindi lang nakapeg sa 20,000, no? Yes, yes. Oo. Mula kay Rich Agustin, magre-reflect po ba ang yearly dividends ng pension booster? Ay, maganda actually, question. Ma'am, yung investment income, yung gusto natin na term na gamitin dito, no? Yearly nga po yung pagbibigay natin yan, ano? Tapos nakabase yan dun sa rate na itiniglara ng SSS. So, no, last year, ang naging investment income natin is 6.97% para dun sa voluntary MySS pension booster. So, yun po. Nako. So, makikita ba yun, sir? Yung dividend? Naka-incorporate ba yun? Actually, ma'am, pwede ngang makita o i-monitor ni member yung kanyang account sa mandatory tsaka voluntary MySS pension booster gamit yung kanyang my.ss account. So, maglalagin lang siya doon, tapos pupunta siya doon sa inquiry menu, contributions, tapos piliin niya lang yung appropriate tab, makikita niya doon yung kanyang account. Abangan na makikita nila na yung kasama na dun yung interest. Sa second phase po ng launching niyan, o gusto niyo po maging mas malakas na member, mag-booster na ho kayo. My SSS Pension Booster. Yes. Make that move and get that boost! Ayan. Sali na po sa My SSS Pension Booster. Maraming salamat po, ha. Mula kay Rudeline de Malata, Cantalejo. Paano po? 22 years na po akong member, tapos di na ako nakakapaghulog kasi OFW na po ako. Need ko po bang magpa-member sa SSS Pension Booster o lilipat ko na lang yung contribution ko sa SSS Booster? Ayan, interesado si ma'am. Maganda to ma'am, bata pa si Ma'am Rudeline, 22 years old pa lang, pero iniisip niya na mag-ipon. So, dun sa katanungan niya ma'am, kung paano siya sasali, kung meron na siyang SSS number, maghuhulog lang po siya, no, as OFW. Ang kagandahan sa OFW ma'am kasi mahaba yung payment deadline na binibigay sa kanila, di ba? So, kung yung payment for January to September, pwede yung bayaran hanggang December. Tapos yung October to December hanggang January next year. So, kung member na siya, mag-generate lang po siya ng TRN kasama yung regular na SS contribution sa SSS plus yung sa voluntary My SSS pension booster na contribution, mag-generate lang po siya doon, tapos magbayad siya sa alingmang payment partners natin. Kung nasa abroad po siya, marami tayong collection partners doon, pwede po siya magbayad doon. Tapos pwede niyong i-check pag nabayaran niya kung na-post na yung real time. Oo, yan. So, ganun po. Excited na ako. Diyan ko madadagdagan ang ating mga boosters. Pero ma'am, i-remind boosted ko lang members. Si ma'am, na dapat mag-enroll siya doon sa programa muna ng voluntary MyS pension booster bago siya makapag-contribute. So, pero madali lang naman yun, ma'am, di ba? OFW na siya eh. OFW. Ibig sabihin, ma'am, kung sasali siya kasi doon sa program, pag voluntary, kailangan pa rin mag-enroll kasi kailangan niyang i-accept yung terms and conditions. Correct. Pero madali lang naman yun dahil doon
lang din yun makikita sa My.SS account niya. So, login siya doon, hanapin niya nga yung sa services menu, tapos enroll to, sa ngayon, Wiz Plus yung nakalagay. Paalala sa mga members, no? Kasi alam mo naman tayo lahat, nakatutok na tayo lahat sa phone di ba? Oo. Bigyan nyo rin po ng panahon ang pag-check sa My.SSS account nyo, no? Yes. Yung buong araw mo, okay, 30 minutes, okay, FB, yung mga ganyan, TikTok, kung alam mo. Yes, tama yun. Punta ka rin sa My.SSS account mo. Part ng responsibility Yan. ng mga members na i-check yung kanilang account, tapos maging aware sa mga information na magagaling sa updates. SSS, updates, ganyan. Kasi yung iba, hindi nila namomonitor yan. Lalo yung sa mga employed members mo, dapat i-monitor nila yan. Kasi later on, ma-realize nila yung iba, hindi pala sila nababayaran. Oo, at hindi nila alam na meron na palang My.SSS Pension yan. Booster. Oo. Ay, nahuli ako pero hindi pa rin. Hindi pa rin naman huli. Walang huli dito. Walang huli dito, ma'am. Oo, sali ka lang. Tamang panahon ngayon, ma'am. Kung kailan kayo may extra, doon po kayo mag-start na mag-ipon. Hindi mamaya na, hindi bukas. Oo, kung may extra na kayo ngayon na. It's now. Yes. Yeah. Okay. Mula kay Rocky Fontanilla, wow, almost 7% annually dividend. Yes, yun nga, ma'am. Last Yan year, po ang 6.97%. Yan yung actual natin na income nakaraang taon. So, 2023. ngayon, target natin, 7.2. Wala naman kay Yamsam our team. Good morning. Kapag tapos na po ba maghulog ng 120 months contribution, ay pwede pa rin bang mag-avail ng pension booster? Ay, i-qualify natin, ma'am, yan, Kung naka 120 months pa lang si member at tapos wala pa siyang retirement age, pwede pa siyang magpatuloy ng kanyang contribution sa regular na programa kasama itong voluntary My.SS Pension Booster. Pero kung tumatanggap na siya ng retirement pension, ay hindi na po siya pwedeng sumali sa programa. Kasi Ayan. sa ngayon, open lang po siya dun sa mga active na paying members. Pero yun nga, later, kasama nung development ng program natin, na kung retired na si member, pwede pa rin siyang mag-invest dito. Pero abangan nila abangan niyo yan. Oo, dito pa rin sa ating programa sa Usap Tayo. Okay, mula kay Bing Saragosa, Vargas. Good morning po, ma'am. At sir, tanong lang po ako, member po ako SSS Self-Employed. Kaya lang po, nahinto ang paghuhulog ko ng monthly kasi nawalan ako ng work. Pwede po ba akong sumali dyan sa SSS Booster? Salamat po and God bless. Okay, sir. Dati siyang member, self-employed, tapos nawalan siya ng trabaho, Tapos ngayon gusto niyang bumalik at sumali sa My Pension Booster natin. Pero yun nga, ang binabanggit natin dito, ma'am, dahil ito ang programa natin ay saving scheme, tapos pang-boost ito ng regular na SS program, dapat sabay niya yung binabayaran, ma'am. Magbabayad siya dun sa regular na SS program natin, and then additionally, pwede siyang pagbayad dun sa voluntary My SSS Pension Booster. Naku sir, maraming salamat sa pagsama at pagpapaliwanag sa ating members tungkol pa rin dito sa My SSS Pension Booster. Ito po yung dating WIS at WIS Plus. Yes. So ang tawag na po dito ay My SSS Pension Booster. Sir, meron po ba kayong reminders, mensahe sa ating mga members? Ayun, iniimbitahan ko po lahat ng members ng SSS na sumali dito sa programa namin, yung Retirement Savings Scheme. Yan po yung My SSS Pension Booster, Ngayon na po yung tamang panahon para mag-ipon kayo, Oo. So, para ma-secure nyo ang inyong future at sigurado na madagdagan yung benefits pagdating ng retirement. Make that move and get that boost. Mula kay Bamba, Roa, Gadon, pahabol. Siyempre naman, pagbibigyan namin kayo pa ba? Malakas-lakas nyo mga members. Sir, no fixed amount ba ang pension booster contribution? Pwede bang 1K this month? Then next month, 2K? Or less than 1K na lang ulo ko for the next month coming? Yes, ma'am. Para dun sa voluntary My SSS Pension Booster, ang minimum yan, 500. So, any amount, kahit na 1,000, 2,000, 2,500, or basta minimum 500, pwede siyang magbayad dito sa voluntary My SSS Pension Ang Booster. importante, may pinapasok ka, Yes. kahit anong halaga, pero Kahit anong minimum halaga. nga is 500 pesos, no? Gaya nung nabanggit ko sa inyo kanina, Ma'am Banji, pwede siya magbayad niyan kahit gusto niya weekly or oo. daily kung gusto niya, kung may ipon siya. Kasi Oo. yung mga nagninegosyo ngayon, kapag may extra pera, pwede niyang ihulog dito kahit daily. Actually, meron akong kahon Ipon challenge yun. Ako nag-ipon-ipon. So, palalakihin ko lang yun. Sasali ako dito. Sure. Ayun, maraming salamat SSS members. Spread the good news about sa My SSS Pension Booster. Sabi nga, make that move and get that boost. Maraming salamat po at samahan niyo po kaming muli dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo.
Worried ka bang benepisyo'y parang di sapat? A future ready with SSS. Narito lang hanap ng kasagutan. Mas future ready with SSS. Higher benepisyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with my SSS pension boost.